Magandang gabi po sa inyong lahat. So before we start, sabihin po muna natin who I am to God. Ready now, recite. I am a child of God, called by name. I am loved, chosen, and graced by God. Today, I decide to humble myself and serve. I stir up my faith to say, God is here. So anything possible. Today, declare, people are my passion. His mission is my mission. His house is my priority. Excellence is my standard. Generosity is my privilege. All these are for Him. This is day, His are. And it all starts now. So let's open our Bibles in Galatians chapter 6, verse 7 to 9. So ngayong gabing ito, itutuloy ko lamang po yung preaching ng ating pastor, which is, we reap more than we sow. So alam niyo po, kahit na anong gawin natin, kahit na i-type mo pa yan sa ChatGPT or sa kahit anong AI tool, kapag tinanong mo kung ano ba yung itatanim ko, paano ko aani ng ibang bagay, wala pong isasagot sa inyo yan. Kundi kung ano po yung itatanim natin, kung ano po yung ibibigay natin, yun lang rin po yung makukuha natin. So kung nandiyan na po kayo, and let's read it all together. Galatians chapter 6, verse 7 to 9. Ready now, read. Be not deceived, God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption. But he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Tayo po ay manalangin. Let's pray. Panginoon, salamat po sa inyo. Thank you, Lord, for this wonderful evening that you have given to us. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pagbibigay sa amin ng opportunity na makapakinig po kami ng inyong salita. Kayo pong patuloy na tumulong sa aming pastor at sa mga delegates na aming eskwelahan na nasa Tagaytay ngayon. Kayo magbigay sa kanila ng grace, ng mercy, ng success, at ng tagumpay, Panginoon. Ingatan niyo po kami sa aming pakikinig ng inyong salita na pagkatapos po namin makinig ng inyong salita ay mas mapapalapit po kami sa inyo at mas mamahalin po namin kayo. In Christ's name we pray. Amen. Pwede na po kayo maupo? Alam niyo po, just to give you a backstory bago po ako pumunta sa preaching, kaninang umaga while we're having lunch kami ni M, tinanong niya ako, sabi niya, sino magpipreach? Sabi ko sa kanya, confident pa ako. Sabi ko, si pastor yung magpipreach ngayon. Kasi wala naman siyang sinabi nung meeting namin. And kagabi, nung nag-uusap kami, wala rin naman siyang binilin. So, sabi ko, si pastor yan. Sabi niya, tawagan mo na para magawa mo yung preaching. Sabi ko, yoko tumawag. Tapos mamaya, after ilang minutes, biglang nagre-ring yung cellphone ko. Sabi ko, bira parang ayoko sagutin tong tawag na to Ano po, pag Wednesday, kahit tanungin niyo po yung mga preachers, kapag tumatawag si pastor na medyo malapit na sa service, parang ayaw mo nang sagutin yung tawag na yan Kasi syempre, di ba, parang alam mo na kaagad to Tapos ang pagsagot ko kaagad, ikaw mamaya, amen. Yun na lang po sinabi ko. So sabi ko, ano po yung pipreach ko? Sabi niya, ituloy ko lang yung preaching niya. So yun po, by God's grace, patuloy po natin pag-pray yung ating pastor. Siyempre po, as the pastor of our church, nandun siya para suportahan yung ministry ng ating church, which is our school. So patuloy po natin silang pag-pray dyan. So katulad nga po ng sabi ko sa inyo kanina, na kahit anong gawin mo, di ba ngayon po, naalala ko si Preacher Jabez preached a few weeks ago, and he said na yung AI is helping, kumbaga napapadali nito yung buhay natin. Alam niyo po, just to give you a perspective, alam niyo po sa company po namin, kung narinig niyo yung preaching ni Pastor na nagkakaroon ng layoffs sa company namin. So for the past few months, especially sa Amerika, yung mga tech companies ay nagkakaroon po sila ng layoff. Kumbaga, eto pong layoff na to ay hindi po ito bibigyan kanila ng option if you want to resign or if you want to quit your job or not. Ang nangyari po dito is, tatawagan ka ng manager mo, and then they will say to you na meron kang meeting 5 minutes from now. And then pagbukas mo ng meeting na yan, a person from HR will also join the call, and then they will read a letter, and then after that, terminated ka na. So, nangyari po yan for 2,000 employees sa aming company. So, isipin niyo po, they received a call coming from HR, coming from their manager, without any information, na-kick out po sila.
So sabi po sa amin ng manager namin, huwag kayong mag-alala. Kumbaga, wag kayong matakot kasi safe tayo dito eh. Pero sabi niya, wala namang na tanggal sa Philippines. Pero, alam niyo po ba na meron kaming mga kakilala na natanggal? Diba? Isipin niyo yun, hindi naman sila nag-resign, hindi sila nag-quit, pero tinanggal po sila. Bakit? Bakit sila tinanggal? Dahil yung trabaho na ginagawa nila ay kaya nang gawin ng computer. Which is, sabihin, yung support. Diba alam niyo po pag support, for example, nag-book kayo sa Cebu Pacific, tumawag kayo sa PLDT, o kaya naman ano pa ba yung providers? Converge. Diba? Kapag may issue ka dyan, nag-type ka sa Facebook, o kaya naman nag-chat ka sa kanila, ang lalabas dyan is bot. Diba? Magre-reply sa'yo is computer. So yung computer will suggest to you kung ano yung mga actions na pwede mong gawin. So makikita mo dyan na tayo bilang tao will always be replaceable. Alam niyo po, yung isang natanggal sa aming company ay sabihin mo ng matagal na, experienced, magaling. Pero napalitan siya ng machine. So dito makikita natin na kahit na anong galing mo, kahit na anong talented mo, you are replaceable. Pwede kang tanggalin, pwede kang mawala. Kaya nga po, dito pumapasok yung salita ng Panginoon. Na tayo, kung gusto po natin ng blessing, kung gusto po natin ng favor, kung gusto po natin ng lakas, ay hindi po tayo pwedeng magtiwala sa skills natin. Why? Because we are always replaceable. Pwede tayong palitin, pwede tayong alisin. All in an instant. Isipin niyo po yun, di ba? Tinawagan, binasahan, and after 5 minutes, wala nang access dun sa laptop niya, wala na siyang access dun sa trabaho namin. Ganun lang po yan kabilis. Kaya nga po sabi ko sa inyo, kahit na sinong intelligent na tao or kahit na anong sophisticated technology, hindi po pwede nilang baguhin yung law of the harvest. Laging kung ano yung tinanim natin, yun lang po yung aanihin natin. So if we want a better future for our lives, kailangan po tignan natin kung ano ba yung tinatanim po natin. Ngayon, sa panahon natin, when you open your social media, when you open your TV, or when you listen sa radio, lagi mong mapapakinggan, galit yung mga tao, nakikita yung mga, sabihin na nating, corrupt na mga tao, yung mga transactions nila. So siguro yung mga tao, yung mga politicians, sabi nila, hindi naman ito makikita. Hindi naman ito mapapansin. Itong maliliit na bagay na to, hindi ito makikita. Pero ano po nangyari ngayon? Diba? Lahat ay napapansin. Lahat ay nakikita. Same thing po sa buhay po natin. We reap the same in kind as we sow. Ano po ba yung tinatanim natin? Ano po ba yung binibigay natin? Alam niyo po, tayo bilang mga Kristiyano, importante yung ginagawa natin. Hindi importante yung sinasabi natin. We can say publicly na mahal ko yung Panginoon, gusto kong gawin kung ano yung plan niya sa buhay ko. Pero, paano yan pag may service, lagi tayo may dahilan? Kumbaga, every Wednesday may scheduled ka na sakit. O kaya every Wednesday hindi po ako pwede, may kailangan po akong gawin eh. Diba? Tayo, bilang mga Kristiyano, God looks in every detail ng buhay po natin. Hindi lang po niya tinitignan yung mga malalaking bagay. Ang tinitignan niya is yung maliliit din na bagay na tinatanim po natin. Tandaan po natin na pagdating sa farming, pagdating sa pagtatanim ng sa lupa, ano po yung nakakasira sa pananim? Hindi po ba yung mga peste? Di ba yung mga maliliit na bagay na pwedeng kumain ng crop mo? O kaya naman pwedeng sumira dyan ay isang malakas na bagyo. O kaya naman pwedeng sumira dyan ay mga ibon na pwedeng kumain ng pananim mo. So ngayong gabing ito, kung ano man po tayo, kung nasaan man tayo, kung ano man yung naabot natin, kung ano man yung standing po natin, ito po yung ginawa natin in the past. Kung ano man yung meron ka, kung ano man yung problems na meron ka, ito po yung tanim natin in the past. At lagi nga nating dapat sinasabi, wala tayong pwedeng sisihin kundi yung sarili po natin. Why? Kasi binigyan tayo ng free will ng Panginoon.
Pero that doesn't mean na ipupush niya tayo. We still make the decisions for our lives. Kaya nga po, yung mga tao that act wisely today will have the wisdom sa future. Yung mga tao na nag-save in their finances ay magiging maayos in their future. Yung mga tao na nag-i-spend ng time to make themselves better will be better in the future. Halimbawa, di ba, sabi mo, sa future na ako mag-diet, sa future na ako mag-aayos ng buhay ko. Tapos ngayon, sa panahon na to, di ba, anong kinakain mo? Araw-araw kumakain ka ng pares. Di ba, tapos sasabihin mo, okay ako sa future. Di ba, o kaya naman, kakain ka ng sisig. Di ba, okay ako neto. Tapos kapag tumaas na yung blood pressure mo, tapos nagka-gout ka na, sabi mo, ay, magbabago na ako ng buhay. Di ba, bakit? Kasi, nahihirapan ka na. Pero yung hirap na yan is not a result ng overnight lang. Kundi, that is an accumulation ng pinagagawa natin in the past. Dito po natin makikita na dapat bilang mga Kristiyano, hindi po tayo maging short-sighted. Yung paningin po natin, hindi lang dapat sa kinabukasan. Dapat yung paningin natin is 1 year from now, 2 years from now, 5 years from now. Dito po makikita natin that the waywardness and failure to do what God has instructed us to do will place us in a position kung saan, imbis na blessing yung makuha po natin, ay curse mula sa Panginoon. Kaya nga po, lagi nating tatandaan at lagi nating ipapasok sa isip natin that we reap more than we sow. Yung i-reap po natin ay mas madami kaysa dun sa tinatanim po natin. Kapag tayo po ay nagtanim ng maganda, ng bountiful din po yung i-receive natin mula sa Panginoon. So, eto po ay totoo sa every aspect po ng buhay natin. Physical, spiritual, kahit sa believers or sa unbelievers. Diba madalas nga po ang tawag nito sa unbelievers ay karma. Diba lagi nila sa uy, masamang karma yan, huwag mong gagawin yan. O kaya huwag ka mag-iisip ng masama sa ibang tao kasi pag bumalik sa yan, naku, doble-doble yan. Pero tayo bilang mga Kristiyano, etong prinsipyo na to, we are calling this principle the principle of the harvest. At ito po yung gusto kong i-share sa inyo ngayong gabing ito. Of sowing seeds in our lives for the right things that we want to produce fruit from our lives. Kapag gusto po natin ng mais, ano itatanim natin? Kanin po ba? Bigas po ba? Di ba po, mais? So kung gusto mo ng good character, kung gusto mo ng maayos na relationship, kung gusto mo ng magandang ability, kung gusto mo ng maayos na business, then you need to sow the right seeds. So kung gusto mo ng tamang relasyon, kung gusto mo ng maayos na character, then yun din po dapat yung tinatanim po natin. Baka gusto natin ng tamang relasyon, tapos tayo mismo hindi natin ini-improve yung sarili natin. Hindi natin inaalis yung mga thorns sa sarili natin. Lahat po tayo, we are sowing seeds. Kahit na sa tingin mo ay hindi, pero lahat po ng actions natin will lead to a reaction. Lahat po ng ginagawa natin, whether it's right, wrong, small, or big, lahat po yan ay pagtatanim. Lahat po yan ay pag-invest or paggastos. Kaya nga po, ito po ay totoo, especially sa mga matatagal na mga magulang, sa mga nakapagpalaki na ng mga kanilang mga anak. Alam niyo po, nandun na kami sa face ni Bron na lahat ginagaya niya. Kahit na anong sabihin mo, gagawin niya. O kaya sasabihin niya. Kaya nga, nung natuto siyang magsalita, natuto siyang maggaya, di ba nagda-drive? Di ba lagi nga pong sinasabi ni Pastor Joey na lagi niya kami nire-remind, mag-ingat ka mag-drive, o kaya ayusin mo to, kasi may anak ka. Alam niyo po, totoo yun. Why? Kasi every time, gagayahin niya, sasabihin niya. Kaya ako, as a parent, ayokong yun, kumbaga ayokong negative yung pumasok sa kanya. Why? Kasi nandun siya sa formative years eh. So yung character niya,
is a character that will not be developed sa labas, kundi kung ano yung nandun sa bahay. Diba? Kasi kapag sa labas, bihira lang naman siya makasalamuha eh. Pero most of the time, nandun po siya sa bahay. Diba? Kaya nga, kung ano yung maririnig niya, kung ano yung lagi niya nakikita, yun yung gagawin niya. Kaya nga, ito yung sign na kailangan mag-ingat ako. Kailangan pigilan ko yung sarili ko. Why? Kasi kung ano yung sabihin ko, yun yung maririnig niya. Kung ano yung sabihin ko, yun po yung gagawin niya. Kaya nga, as parents, di ba, we sow things into our children that we hope they will grow and they will develop. Ito po yung character or yung gifts na meron sila. Alam nyo, yung one time, di ba nasa gym kami, nakikita nyo naman po siguro, pinapost ni Pastor. Tapos, isang beses, sabi niya, mag-training daw kami. So sabi ko, anong gagawin natin? Sabi niya yung ganito, Dad, let's run. Tapos sabi ko sa kanya, inask ko siya, sabi ko, paano mo lalaman yan? Sabi niya, kasi daw nakikita niya ako. Diba? Tapos sabi niya, oh, kulang pa, wala pang dribble. Diba? So nagdi-dribble siya ng bola. So after niyan, sasabihin niya, oh, kulang pa, kailangan pa natin mag-shoot. Diba? Sabi ko, paano mo nalaman yan? Sabi niya sa akin, kasi daw, nakikita niya ako. Kasi diba sabi ko nga po sa inyo, kahit pag may mga games ako, sinasama ko siya pag pwede. Tapos dahil sa pagsama ko sa kanya, nakikita niya yung ginagawa ko. So yung mga bata, yung mga ginagawa nila, yung mga actions nila, is a reflection kung ano yung nakikita nila. So kung hindi tayo mag-iingat, ano yung maitatanim po natin? Sabi ko nga po sa inyo, whether it's small, it's big, sinasabi, ginagawa, as long as nakikita po nila yan, they will mirror it. Kaya nga po, tayo, bilang mga parents, we hope na yung isusow po natin sa kanila, ito yung magli-lead sa kanila to become healthy kids, teenagers, or adults in the future. Paano po tayo magsusow ng character and Christian faith sa mga sumusunod sa atin kung tayo mismo ay hindi nila nakikita? Ba kung tayo mismo ay hindi nila napapansin? Kaya nga po, alam niyo po, si Preacher Bon, natutuwa ako kasi yung example na siniset niya kay Mikel at saka kay Aldrich, na parang sila, hindi sila pwedeng hindi mag-serve. Kasi si Preacher Bon, pwede na naman siyang, busy ako eh. Pero di ba, consistent yung pag-aalaga niya ng mga bata. And true to that, di ba, makikita natin si Mikel, sumusunod na rin, na nung Sunday, kasama niya yung kanyang, classmate niya ba yun, sir? Busy, classmate niya. Diba? So doon makikita natin na kung ano yung ginagawa ng parents, that is the action na gagawin din ng kanilang mga anak. Diba? Sa Bible study nila, coach, pag nakita mo, sino na yung nagtuturo? Diba? Si Elijah na. So doon po makikita natin na kung ano yung ginagawa ng magulang, yun din yung gagawin ng anak. Kaya nga po tayo, or kahit wala tayong anak, but someone is following us. Someone is looking at us. So kung ano po yung ginagawa natin, yun din po yung gagawin nila. Kaya nga every actions that we do, every decisions that we make, every words that we say, we are sowing these seeds sa mga nakatingin sa atin. Sa mga nakikinig po sa atin. And we sow into relationships, time, concern, care, at hoping na itong mga bagay na to, ito yung magpapatibay sa bawat isa sa atin. Kaya nga po, hindi po tayo pwedeng mag-invite, hindi po tayo pwedeng lumaki, hindi po pwedeng maging maganda yung simbahan natin kung lagi tayong shielded, kung lagi nating ayaw makipag-usap, kung hindi, lagi nating ayaw makipaghalubilo. Alam niyo po, sabi ko nga sa inyo, di ba, lagi kong sinasabi sa inyo na isa sa greatest challenge sa akin ay yung pakikipag-usap sa tao. Di ba? Hindi po talaga ako nakikipag-usap. Pero, bilang inassign ng pastor natin to hold yung mga tao, kailangan, hindi ko pwedeng igiit yung sarili ko. Lagi ko nga sinasabi kay Ate Tess, minsan magme-message yan, o kaya minsan tumatawag yan, sabi ko, Ate Tess, pasensya na talaga. Hindi talaga ako nagme-messenger, pero every time na makakausap ko siya, pinagpipray namin. Diba? Pinagpipray ko kung ano yung kailangan niya. Ganun din po sa ibang mga members namin. Na every time, kakausapin ko sila, pero lagi ko lang sinasabi, pasensya na talaga. Alam niyo po, pag tinignan niyo yung messenger ko, siguro, ang dami talagang message. Minsan, hindi ko talaga nababasa.
Kaya nga po, lagi ako nagbibigay ng disclaimer na hindi po ako suplado. Diba? Madali po akong i-approach sa personal, pero pagdating sa messenger, nako, medyo hindi po talaga tayo makakapag-usap dyan. Diba? Pero kapag nakita ko kayo, nasabi sa akin, I'll approach, tapos pagpipray ko kayo. Bakit? Kasi yun po yung, kumbaga, malaking adjustment yan eh. Pero, yun yung kailangan eh. Diba? Paano ka magiging leader kung ikaw mismo ay hindi ikaw yung nandun sa unahan? Diba? So, my question to you this evening is, what are we being intentional about sowing? Ano yung gusto mong end result? Mahirap pong makinig, mahirap magtanim kung hindi natin alam kung ano ba yung gusto nating resulta. Diba? Magtatanim ka ng mais, pero yung end result mo naman, gusto mo pala ay kanin. Magtatanim ka ng mangga, tapos ang tinatanim mo, orange. Diba? Kaya nga, dapat alam po natin kung ano ba yung intention po natin. What do you want to produce in your life? Ano po yung gusto mong ma-produce sa buhay mo? So this law works in reverse as well. Kapag tayo po ay nagtanim ng evil, we will generally reap more than we sowed as well. Kapag nagtanim ka ng hate, kapag nagtanim ka ng galit, kapag nagtanim ka ng ines, ito rin po yung marireciprocate sa atin. So, we reap more than we sow. Number 1, the declaration of this law from the scripture. Ano po ba yung sabi mula sa salita ng Panginoon? Sabi po sa Proverbs chapter 22, verse 8. Proverbs chapter 22, verse 8. He that soweth iniquity shall reap vanity, and the rod of his anger shall fail. Dito po makikita natin that he that soweth iniquity shall reap vanity, and the rod of his anger shall fail. Kapag translate po natin yung word na vanity, the most basic meaning po ng word na yan is trouble. Ito pong passage na to is telling us that when a person sows iniquity or wrong or kamalian, they will reap trouble and sorrow. Kapag ikaw ay nagtanim ng kamalian, ng hindi magandang bagay, ang aanihin mo is trouble. Ang aanihin mo ay problema. Ang aanihin mo ay sakit. Sakit sa puso, sakit sa isip, kabigatan. Kaya nga po, whatever we plant in our lives, through the choices that we have, whether it's words or actions, this will eventually produce a harvest. Kahit na ano yung, lagi nga pong sinasabi, na kahit anong action, na kahit anong tanim, na kahit anong ginagawa mo, it will always reciprocate a reaction. Kaya nga, kapag nagdadrive ka, or nagdadrive po ako, tapos merong nagsisingitan sa harap, sabi ko, bahala kayo dyan, magsingitan na kayo. Pero minsan, kapag may bumubusina sa likod mo, ang kulit nito ah. Di ba? Titigilan mo. O kaya naman, hindi mo gagalawan. Tapos magre-reciprocate ng action. Di ba? Sisingitan ka. Tapos pag singit sa'yo, gigiliran mo. Tapos ano nangyari? At the end, mag-aaway na. Di ba? Bakit? Because of what you sow, yun yung aanihin mo. Yun yung makukuha mo. When a person sows iniquity, like kasalanan, deceit, or selfishness, they should not expect peace or blessing. Bakit? Kasi ang tinanim mo ay kasalanan, ang tinanim mo ay deceit, or sarili mo lang, tapos ang i-expect mo is blessing. Hindi ba napaka-expectant naman natin yan? For example, diba sa buhay po natin, gusto ko ng mapayapang buhay. Gusto ko ng buhay na walang umiistorbo sa akin. Pero, yung buhay na yan, diba, sasabihin mo, oy, nasa na yung utang mo? O kaya ito, nasa na to? Diba, ganun tayo sa ibang mga tao. So why would we expect a peaceful life kung tayo mismo, yun po yung tinatanim po natin? Sabi nga sa Galatians chapter 6, verse 7, be not deceived. God is not mocked.
For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Ano po ba yung tinanim natin? Ano po ba yung nilalagay po natin? Kung ang nilalagay po natin ay negative, di ba, sa iba, ang ginagawa po nila is nag-journal sila. So in journaling, they are writing kung ano yung intentions nila for that day, for that week, or for that period of time. Tapos ang lalagay po nila dyan ay, ano ba yung gusto kong ma-attract na positive sa buhay ko? Pagdating po sa salita ng Panginoon, hindi po ganun eh. Pagdating sa salita ng Panginoon, kung ano yung ginagawa natin, kung ano yung pinapakita natin, kung ano yung attitude natin, kung ano yung actions natin, yun po yung babalik sa atin. Kaya nga, if we want peace, then we should spread peace. If we want love, then we should give love to others. If we want unity, then we should give and we should show that we are united. This means that every decision carries a consequence. Lahat po ng desisyon na meron tayo will always lead to a consequence. Kaya nga, lagi kong sinasabi, kapag desisyon mo yan, bahala ka dyan. Ginawa mong desisyon yan eh. Dapat pangatawanan natin. Why? Because ikaw yung nagdesisyon, bakit natin sisisi sa ibang mga tao? Kaya nga, kapag tayo ay nagdesisyon na ito yung gagawin ko, then, if it's right, then we should be thankful sa blessing ng Panginoon. But if it's wrong, dapat, wala, mali eh. Kailangan harapin po natin. Kaya nga po yung Proverbs chapter 22 verse 8 serves as both a warning and an invitation. A warning sa na kapag ikaw ay nagtanim ng kasalanan, and an invitation to live rightly before God. Na kapag gumawa ng mali, kapag gumawa ng kasalanan, kapag ginawa mo to, may kabayaran yan. Walang nakakaligtas sa Panginoon. Whether it's small, it's big, lahat po yan, nakikita niya. Kaya nga po, the choice is always up to us. Ano ba yung gusto mo? Ano ba yung gusto mong mangyari? Ano ba yung gusto mong marating? Ano ba yung gusto mo sa buhay mo? The choice is always up to you. Hindi natin pwedeng sisihin kay pastor. Hindi natin pwedeng sisihin kay preacher, kay ate, kay kuya. Di ba hindi natin pwedeng sisihin sa ibang mga tao yan? Bakit? Tayo yan eh. Pwede nilang ma-influence yung choices natin. Pwede nilang ma-influence yung decisions natin. Pero tayo pa rin po yung ultimate na magde-decide. Tayo pa rin po yung ultimate na tatayo. Kaya nga po, wala po tayong pwedeng sabihin or sisihin na ibang tao kundi sarili po natin. Why? Dahil may free will po tayo mula sa Panginoon. Hosea chapter 8 verse 7 sabi dyan, "For they have sown the wind, and they shall reap the whirlwind. It hath no stalk. The bud shall yield no meal. If so be it yield, the strangers shall swallow it up." Yung wind po, this represents that which lacks substance. Kumbaga, futile, worthless, o kaya naman wala pong value. Ano yung hangin, di ba? Yung hangin, kapag nagpass sa'yo, wala lang. Pero kapag merong mga debris, di ba, mapupuwing ka. O kaya naman, kapag malakas yung bagyo, ang lagi nilang sinasabi, huwag kang lumabas ng bahay. Kasi baka tamaan ka ng mga lumilipad na yero, o kaya naman baka mabagsakan ka ng billboard. Di ba alam niyo po, kapag may bagyo dito, sa atin sa Metro Manila, makikita nyo when there's a warning na a storm will come, makikita nyo po yung mga billboards dyan sa side ng EDSA or dun sa Guadalupe na tinatali nila. O kaya naman binababa nila. Bakit? Kasi yung wind, kapag tinamaan yan, babagsak, mapupunit, pati yung kinakatayuan ay madadamay. Yung wind represents something empty and futile without substance. Ito po yung pinapakita na efforts mo, yung pursuits mo that have no lasting value. Kaya nga kapag tayo ay gumagawa, kapag tayo ay kumikilos, kapag tayo ay sabihin mo nang nandito sa simbahan, nandito ka na lang rin eh, di gawin na natin yung tama.
Bakit? Kasi kapag nandito ka na lang, tapos nakaupo ka lang, hindi ka kikilos, edi sayang lang rin yung punta po natin. Kaya nga po, walang malaki, walang engrande sa harap ng Panginoon. Whether you're doing small things or big things, as long as yung heart natin ay tama sa Panginoon, then God will reward you through your actions. Kaya nga, maliit, sabihin, di ba yung parable of the talents, maliit lang yung sa akin tatago ko na lang. Maliit na nga di gamitin na natin para sa Panginoon. Why? Kasi yung maliit na yan, if we will use that for God's glory, then mamumultiply po yan. Then yung maliit na meron ka, will become 2, will become 4, will become 8, will become 16, will become 32. Madodoble ng madodoble. Bakit? Kasi mula sa maliit, ginamit mo Pero kapag tinago natin, anong aasahan natin? Kaya nga po, sabi sa verse na binasa natin, for they have sown the wind and they shall reap the whirlwind. It hath no stock. When people sow the wind, when they live in rebellion, pride, or spiritual carelessness, they are investing in things that cannot satisfy or endure. Kaya nga, lagi tayong pinapoint ng ating pastor na ano ba yung maglalast? Yung mga bagay dito sa mundong ito will not last a long time. Alam niyo po, marami siguro dito, lalo na especially nung pandemic, di ba na hindi po tayo lumalabas, may mga sapatos tayo. Alam niyo po, siguro nasa mga 5 sapatos ko na, yung hindi ko na magamit. Di ba? Wala pang hindi pa masyadong pudpod, hindi pa masyadong gamit. But because hindi ko sila nagamit, ay naghiwalay na po, nasira yung sole, di ba? Natanggal yung mga dikit, na kapag pinakabit mo, hindi sa Mr. Quickie kasi di ba pag sa Mr. Quickie, tinatahi po yan Di ba masisira yung itsura. So, hindi ko na nagamit. But, sabi ko, sayang naman to. Same thing po sa buhay po natin. Na yung mga actions, yung time, yung privilege, yung opportunity na binigay po sa atin, kapag hindi po natin ginamit ng tama yan, instead of fully enjoying what God has given you, ay curse po yung mapupunta sa atin. Investing in things that cannot satisfy or endure. Ba, isipin nyo, magkano yung sapatos, tapos hindi ko man lang na-enjoy? Hindi mo man lang na ROI? Hindi mo man lang nagamit ng tuluyan? Sabi ko, sayang to. Diba, alam nyo, meron ako doon lalagyan ng lahat ng sapatos na hindi ko nagagamit, tapos tinititigan ko sila, ang sinasabi ko lang, sayang. Same thing po sa atin. Minsan nakatingin sa atin yung Panginoon, ang sinasabi niya sa atin, sayang yung potential nito. Sayang to. Sayang yung opportunity na to. The consequences of sin are always greater and more destructive than the sin itself. Yung kasalanan na ginawa natin, na tinanim natin, na hindi natin, kumbaga, hindi natin nirespeto, ay mas malaki po yung kabayaran. Kaya nga po, di ba, madalas, lagi nating nire-remind yung mga bata that don't play with fire. Huwag ka makipaglaro sa apoy. Why? Kasi pag tinignan po natin literally, na kapag ang isang, sabihin mo ng, match, kapag sinindihan mo yan, maliit lang yan Pero kapag tumama yan sa papel, lalaki yan. Tapos kapag yung bahay mo ay sabihin mo ng gawa sa kahoy, baka makabutas lang yan, pero kapag tumagal, lalaki at lalaki yung sunog. Ganun din po sa buhay natin. Na hindi natin pwedeng expect na, Lord, ilimit mo naman po yung parusa sa akin. Sige na, Lord, mabait naman ako Pagbigyan nyo na po ako, hindi ko na po uulitin. Yes, mamahalin tayo ng Panginoon. Yes, God will forgive us. Pero kung ano po yung tinanim natin, yun po yung makukuha po natin in return. Kaya nga, lagi kong prinsipyo, mali ako, makasalanan ako, so anong kailangan kong gawin? Kailangan kong bumawi sa paglilingkod sa Panginoon. Kailangan kong mag-serve. Bakit? Kasi dami ko na nga pagkukulang in the past
Tapos hindi pa ako babawi sa gawain ng Panginoon. Kaya nga po, if before we are living in sin, kung dati marami po tayong pagkukulang, marami po tayong pagkakasala, marami tayong mga kakulangan sa Panginoon, then bawian po natin. Let's serve God right. Bakit? Kasi po yung consequences ng sin will always be greater and destructive than the sin itself. And kapag hindi po tayo nag-ingat, etong consequence na to, pwede tayong ibaon yan. At kung hindi tayo matatag sa Panginoon, pwede pong sirain yung buhay natin yan. Kaya nga kapag tayo ay gumawa ng mali, kapag tayo ay gumawa ng kasalanan, ano yung sinasabi sa atin ng ating pastor? Huwag kang umalis. Magstay ka lang. Makinig ka lang. Why? Because without the Word of God, we will be destroyed. Kapag wala po yung salita ng Panginoon, masisira tayo. Mahihirapan tayo. Bakit? Kasi po, yun po yung prinsipyo ng Panginoon eh. It's harmless at first, but it will always bring chaos in the end. Yung maliliit na kasalanan, yung maliliit na mga mali na ginagawa po natin will seem harmless. Pero in the end, it will bring chaos. Pag tinignan niyo po yung society natin ngayon, lalo na pag umuwi po kami ng gabi, makikita mo dito sa Rodriguez, minsan napakabata pa. Tapos yung mga ginagawa nila ay nakikipag-riot, nakikipag-away dun sa kabilang street. Makita mo, parang bata pa na itong mga to ah. Di ba? Ano yung future na magkakaroon sila? Kung ngayon pa lang, ganyan pa lang yung age nila, yun na po yung actions nila. So ano yung future na meron po tayo? Kaya nga po, doon pumapasok tayo bilang mga Kristiyano. Ano po yung willing nating gawin para sa kanila? Kaya nga hindi dapat tayo tumitigil na mag-share ng salita ng Panginoon. Hindi po dapat tayo tumitigil na maging magandang example. Why? Because we cannot lead them to Christ if tayo mismo yung makikita nila na gumagawa rin ng mali. Diba? Bawal tumawid. Tapos ikaw mismo yung unang tatawid. Bawal magtapo ng basura. Tapos ikaw naman yung magtatapo ng basura. Diba? Bawal magyosi. Pero bawal talaga tayo magyosi. Diba? Bawal uminom. Bawal talaga tayo uminom. Halimbawa, pumunta ka sa isang store, tapos nakalagay dyan, no drinks or no food allowed. Tapos ikaw, hindi, okay lang to, hindi naman kita eh. Basta ganun maliliit na bagay, hindi natin alam na meron palang nakasunod sa atin. Most of the time, kapag ikaw ay Kristiyano, kapag ikaw ay alam nila, kahit na hindi mo kilala, minsan may nakatingin sa'yo. Minsan merong sumusunod sa'yo. At yung mga sumusunod na yan, they will always reference yung religion natin. Ba, Kristiyano to, nakita ko to sa baptist, oh. Tapos tignan mo siya, yung unang-unang hindi tumatawid. Diba? So throughout the scripture, sowing is used as metaphor for one's action and reaping for the results of such actions. Kaya nga, kapag ikaw ay nagtanim ng maganda, so expect something good in return. Pero, hindi po naman dapat lagi na, nagbigay ako sa'yo ha. Dapat magbigay ka rin sa akin. Hindi po ganun yun. Why? Because kapag gumawa po tayo, we should not always expect na same yung babalik sa atin. Kasi hindi naman po tayo inutusan ng Panginoon na magbigay and then expect natin na same yung babalik sa atin eh. Ang tinuturo po sa ating mentality ng Panginoon is you reap what you sow. Ibig sabihin, gumawa ka ng tama, mag-invest ka ng tama, then expect good things sa buhay mo. Huwag mo i-expect na babalik sa'yo kung ano yung binigay mo. Hindi po exchange gift yan. God is always looking at our character. Tinitingnan niya kung ano ba yung character mo. Halimbawa, may ginawa ka. Tama, sinunod mo yung kalooban ng Panginoon. You followed the instructions of our pastor. You followed the word of God. Tapos sabi mo, Lord, ba't walang blessing? Lord, ba't hindi mo sinasagot? Hindi na ako magpapatuloy. Hindi ko natutuloy to. Di ba? Then pa rin po papasok yung law of the harvest. Di ba yung mga nagtatanim, dinidiligan po yan eh. Yung mga nagtatanim,
hindi naman instant, makukuha po natin kaagad yan. Minsan, kailangan natin mag-antay. Minsan, kailangan natin mag-extra effort. Kailangan natin bantayan from pests o kaya naman from predators. Ganun po sa buhay po natin. You get the positive side of this and the negative side of this then mula sa salita ng Panginoon. Sabi nga sa Job chapter 4 verse 8, those who sow trouble reap it. Sabi sa Proverbs chapter 22 verse 8, whoever sow injustice reaps calamity. Sabi sa Hosea chapter 8 verse 7, they sow the wind and reap the whirlwind. So dito po makikita natin na kapag ikaw nagtanim ka ng masama, then expect na masama rin po yung aanihin natin. Kaya nga, kapag nakagawa ng pagkakamali, kapag nakagawa ng pagkukulang, ano po yung laging nire-remind sa atin ng ating pastor? Tuloy lang. Continue ka lang. Gawa ka lang sa Panginoon. Why? Dahil kung wala yung grace ng Panginoon sa buhay po natin, we can never survive life. Kung wala yung grace ng Panginoon sa atin, hindi po natin kakayanin. Ito po yung spiritual principle na to, ay hindi po natin pwedeng i-avoid. So makikita po natin dito na yung bad actions po natin always seems to catch up with us with bad results. Diba? Sabi ko nga sa inyo kanina, kapag ikaw, kumain ng masama, ng hindi healthy sa katawan mo, pwede ngayon, okay ka pa. Pwede ngayon, nakakakilos ka pa. Pero kapag siningil ka ng masamang ginagawa mo, then, that's the time na, sana pala inayos ko na tong buhay ko. Sana pala naging healthy na ako. If you sow trouble or injustice, hindi po tayong pwedeng matakbo mula sa mga consequences. So ano po yung lesson? Whatever I sow, I will always reap. And I will always reap more than I planted. Mag-ingat po tayo sa mga tinatanim po natin. Kapag tayo po ay nagtanim na maganda, I will reap greater good. Kapag ikaw ay nagtanim ng kasamaan, then I will reap greater sorrow. Ano yung gusto mong maani? What future do you want sa buhay mo? Do you want goodness or do you want sorrow? So the choice is always up to you. Hindi po natin pwedeng sisihin si pastor. Hindi po natin pwedeng sisihin yung Panginoon. Ang pwede po nating hindi naman sisihin, kundi ang laging choice na yan ay nasa sa atin. If you want blessing, follow God. If you want curse, then don't obey God. Kaya nga po, that's why God calls us to sow seeds that honor Him. So that our harvest will be abundant sa grace, sa peace, at sa joy na meron siya. God's warning here is that you do not just reap in kind, but you may reap much more. Kaya nga po, we reap more than we sow. So doon makikita po natin yung declarations of this law from the scripture. Kung paano ba pinapakita na kapag ikaw ay may ginawa, there will always be a reaction. So ngayon naman po, tingnan po natin yung illustrations from the scripture. Kung paano nagtanim at umani ng, sabihin na natin, hindi maganda. So dito po, number 1 is about Jacob. So si Jacob, sa Genesis chapter 27, verse 5 to 16. So sabi po dyan, and Rebekah heard when Isaac spake to Esau his son, and Esau went to the field to hunt for venison and to bring it. And Rebekah spake unto Jacob her son, saying, Behold, I heard thy father speak unto Esau thy brother, saying, Bring me venison, and make me savory meat, that I may eat, and bless thee before the Lord before my death. Now therefore, my son, obey my voice according to that which I commanded thee. Go now to the flock, and fetch me from thence 2 good kids of the goat, and I will make them savory meat for thy father, such as he loveth. And thou shalt bring it to thy father, that he may eat, and that he may bless thee before his death.
And Jacob said to Rebekah, his mother, "Behold, Esau, my brother, is a hairy man, and I am a smooth man. My father peradventure will feel me, and I shall seem to him as a deceiver, and I shall bring curse upon me, and not blessing." And his mother said unto him, "Upon me by thy curse, my son, only obey my voice, and go fetch me then." And he went and fetched and brought them to his mother, and his mother made savory meat, such as his father loved. And Rebekah took goodly raiment of her eldest son, Esau, which were with her in the house, and put them upon Jacob, her younger son. And put the skins of the kids of the goat upon his hands, and upon the smooth of his neck. So dito po, makita natin that Rebekah and Jacob schemed their father. Na gusto nila makuha yung mana mula kay Esau. So, as a result of sowing wind, yung scheme ni Rebekah na, ako bahala, alam ko yung gusto na lasa ng tatay mo. Ako na bahala magluto niyan. Diba? O, kumuha ka ng 2 baby goats. Diba? Tapos, ako na bahala magluto. Huwag ka na mag-alala. Tapos, yung pinagtanggalan natin, tanggalin mo yung mga balahibo. Kasi, balbon daw si Esau eh. Diba? O, ikaw magsuot para hindi niya maramdaman. So dito po makikita natin that Jacob was forced to flee because Esau had threatened that after his father's death, he would kill Jacob. So dito makikita natin that if you will gain something pero hindi naman sa maayos na bagay, it will not give you peace. Kapag ikaw gusto mo kumuha, di ba, nakita naman po natin ngayon, yung mga politicians that gained so much wealth. Di ba, na napakadami, may mga merong helicopter, napakagandang mga sasakyan. Pero ngayon, nagagamit po ba nila? Di ba, hindi nila nagagamit eh. Sabi ko nga po, isang instance, sabi ko kay Pastor, nagpunta kami sa isang mall, tapos sabi ko kay Pastor Joey, Dad, halos lahat ng nakikita kong mga magagandang sasakyan, wala nga yung plate number na 8. Wala nga yung plate number na special. Parang pinalitan nila lahat, wala akong nakakasalubong. Di ba usually, kapag lumabas ka, makikita mo dyan, may mga wangwang, may mga hagad. Pero ngayon, parang rare mo na lang sila makikita eh. Di ba? Halos hindi mo na nga makita. Why? Dahil ayaw nilang masama sa issue. Ayaw nilang makita. So ikaw, ma-realize mo doon that if you get something na hindi legal, na hindi maayos, hindi mo pwedeng i-flaunt eh. Hindi mo pwedeng ipagmalaki. Why? Kasi hindi mo naman nakuha ng tapat. Hindi mo nakuha ng legal. Doon po pumapasok na hindi mo ma-enjoy yung isang bagay na hindi maganda yung pagkukuha mo. Same thing po kay Jacob. Rebekah said that Jacob would only have to be gone a few days. Pero she never saw Jacob again. He was gone for 20 years. Ito niyo po, di ba, yung small, hindi small, kundi panluloko, led, na hindi sila nagkita for 20 years. Ganun po yung sowing and reaping na principle ng Panginoon. Maaring maisip mo na mauutakan mo, maaring maisip mo na makukuhaan mo, pero hindi natin pwedeng takasan yung consequence na ibinibigay ng Panginoon. Kaya nga po, dito po natin makikita na dapat mag-ingat po tayo sa ating mga actions. Yung mga actions natin will not only affect us, but will also affect our family. Will also affect the people around us. Kaya nga, yung ginawa mo, hindi lang sa'yo yan, kundi pati sa paligid po natin. So if we want a peaceful, happy, and blessed life, let's make the right decisions. Lagi nating tandaan that whatever bagay na tatanim po natin, yun po yung i-reap po natin. So let's all stand up and let's pray.
Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa inyo. Thank you, Lord, for this wonderful evening that you have given to us. Thank you for the wonderful lessons that you taught us, that whatever we will sow in life, we will also reap. And Lord, help us na yung mga decisions that we will make will help us to become better Christians, Panginoon. Tulungan niyo po na itong mga bagay na to ay magmo-motivate sa amin to always do the right thing. Mga kapatid, ngayong gabing ito, lahat po tayo ay may ginagawa. Whether it's right or wrong, we should always make and we should always say the right things. Mga kapatid, the altar is open for you. Lumapit po tayo sa altar at tayo po ay manalangin.